Noah Delgado? Ikaw ba yan? Hindi ko anong sinasabi ninyo. Samuel ho ang pangalan ko. Hindi ako pwede magkamali. Nung nag-imbestiga ako na may inampon yung mga sindikato, alam ko na na-rescue ng isang koronel yung bata. At ikaw yun. Noah Delgado. Ikaw yan, Noah. Matagal nang patay si Noah Delgado. Huwag niyo akong tatawagan sa pangalan na yan. Noah? Samuel! Noah, pasensya ka na kung hindi ko naman talaga intention pasamain ang loob mo eh. Pero natuwa lang ako kasi nakita kita at nalaman ko na nasa mabuti kang kalagayan ngayon. Malaki ang kasalanan ko sa inyo dahil nangyari yun. Bakit parang ang bilis maampon ng mga bata? Eh, alam naman natin na napakahaba at busisi ng adoption process, Melody. Anong nangyayari? Isang araw, 3 o 4 na bata ang umaalis? Huwag niyo po siya papalapitin! Siya po ang nagbibigay sa akin sa masasamang tao. Anong ginawa mo sa mga bata, Remy? Sunog! Wala na sa akin yung dokumento, nasunog ng lahat. Pero hindi ako tumigil. Inis ako. Trinace ko kung sino mga magulang na nag-ampun dun sa mga bata. Noah Delgado, Mika Sulit. Hahanapin ko kayo. Pagbabayaran ko lahat ng mga kasalanan ko sa inyo. Hinanap ko naman kayo. Kaso sa paghahanap ko, nakita ko na yung iba. Wala na. Yung iba na pariwara. Yung iba naman, patay na. Iilan lang kayong nasa mabuting kalagayan at may narating sa buhay. Kaya anong nalaman ko na inampung ka ng isang koronel, natuwa ako na may isang batang naging maganda ang buhay at kalagayan. Yun lang naman, Samuel. Pasensya ka na kung natawag kita sa pangalan na ayaw mo. Sige, halis na ako. Siguro nga tama kayo. Tinarad ako sa buhay na hindi tuluyang nasira. Buhay ko. Pero hindi ko makakalimutan yung bigat. Yung takot na naramdaman ko ng panahon na yun. Bago ko nahanap ang pamilya ko ngayon. At kung ano man nangyari sa akin dati, hindi ko na mababago yun. Pero ngayon alam ko na may pwede akong gawin para masiguradong hindi na yung mangyayari sa iba. Naging inspirasyon ko ang tatay ko. At tulad niya, pinili ko maging alagad ng batas para mabigyan ng hustisya mga tulad ko na naging biktima ng kasamaan. Ganun siguro talaga ang buhay. Hindi natin maipaliwanag kung bakit kailangan nating makaranas ng dilim bago natin makita ang liwanag. Hindi ka pinabayaan ng Diyos. Nanalik pa rin ang kabutihan. At ikaw naman, ginawa kang instrumento ng Diyos para mabago ang buhay ng mga batang katulad mo. Salamat, sister. Sana dumating ang panahon na matulungan mo kami na mahanap ang mga batang kagaya niyo ni Mateo na nabenta nun sa bahayang punan. Si Mateo?
Oo, hindi man siya pinalad ng todo ng kagaya mo sa buhay. Pero lumalaban siya para sa pamilya niya at para sa mahal niya sa buhay. Gusto kong iligtas ang mga batang nabenta habang may oras pa. Sige po, sister. Ito yung recording ng confession ni Gaspar. Papaksakin niyo silang lahat. Hulihin niyo sila. Para hustisya rin ang manalik sa huli. Pangako ko to sa'yo, sister. Magbabayad sila lahat sa pagkasalanan nila. Mateo, Panginoon, sana po yung ibang batang mahanap ko ay nasa mabuting kalagayan din. Do it! Puro ka lang sat-sat! Di mo nga magawang patayin tatay mo! Gob, si Joshua. hello Dad. Oh, hello, Joshua. Kung ako ikaw, bilangin mo na yung mga kasalanan mo dahil ako mismo sisingil sa'yo. Ang sabi ng puso ko, buhay siya. Pero kinakabahan ako. Ay man, napaisip lang ako Bakit ang bait-bait mo? Bakit mo lagi sinasabi sa akin na mabuti akong tao? Kung alam mo lang kung saan galing ang mga sugat na ito, hindi mo ako pagdududahan. Hello mga kapatid, ito po si Ai de las Alas ng My Best Friend Eman. Mas marami pang emosyon ng mga susunod na eksena kaya click mo na Best Friend at huwag mong kalimutang mag-subscribe sa TV5 YouTube channel.